magandang araw po muli. Ayan, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. January 23, araw po ng Martes ngayon. Ito, panibagong update video na naman sa mga ginagawa nating project dito sa Lumina. Bali ngayon mga karos, may konti lang naman naging problema dito sa unang naging project natin sa Phase 6. Bali yung napasobra po yung hakot natin ng panambak. Check natin kasi meron naman po tayong baka pwedeng pagkunan. Pwede yun dito sa phase 1 or pwede yun dito sa bagong project na excavation na ginagawa din natin sa isang Athena. Tapos pupunta nga po pala yung client owner natin doon. Tapos pag-uusapan namin yung konting mga pagbabago dito sa pinagagawa niya. Tsaka syempre ano-ano nga ba yung mga pinagagawa niya dito. Tingnan natin kung madadagdagan pa or hanggang doon na lang muna yung usapan namin. Tapos double check natin yung owner type jeep natin, baka possible maayos na ngayon. Tingnan natin kung makukuha natin ngayong araw. So ito mga karos, assignment muna tayo. Tapos check natin yung attendance natin kung kompleto. Kaya ito, samahan nyo po muli kami ngayong araw ng Martes. Let's go! Tara, enjoy watching po. Dito na tayo sa hardware. Ito lang naman yung pinunta natin. Para kay Kuya Dindo, yung Take Shop Gray na pinipintura niya sa home ceiling at saka sa mga wall. Yan, bali doon, 4 na galon lang yun. Halos okay na. Yun na yan, 4 na galon doon sa buong unit. Tara. Dito na po tayo sa Phase 6. Ito muna yung una natin na dinaanan. Yan, para makapagbigay tayo ng assignment. So dito wala namang iba kundi yung paggamit ng shipping gun. And dinidemolish or dinidismantle natin yung mga existing na halo rito. Yung buhos at saka yung existing na kitchen counter. Yan, medyo maingay na. Yan, good morning and good morning sa ating client owner dito. Bali mamaya magkikita yata kami ni ma'am dito kung matutuloy sila sa pagpunta rito ngayong araw po ng Martes. Dito si Marvin. Marvin, good morning. Good morning, boss. Ayan tinitibag yung yung konting lumagpas na halo galing dito. Good morning, Sinichi. Good morning, boss. Ayan, tinitibag na rin po yung rito. Yung existing na kitchen counter. Sige Bin, tuloy mo lang yan. Ayan, lalayo na lang tayo para hindi masyado maingay. Ayan, bali excavation pa rin po rito. Tapos mamaya ituturo natin sa kanila kung saan banda yung mga columns. Ayan. Hindi pa naman yan naabot dito kasi sobrang lalim ng hukay doon. Tapos dadalhin pa po nila yung mga lupa rito para may pahakot po natin. Sa tansya ko baka 5 hanggang 6 na hakutan ang pwedeng hakutin dito nung naghahakot ng panambak. Mga ganyan kasi sobrang lalim ng mga hukay. Yan, dito naman tayo. Ay si Ricky, good morning Ricky. Good morning. Good morning, good morning. Oh, yeah. Si Jamil, good morning Jamil. Jamil. Good morning. Morning, good morning. Si Adonis, silang tatlo pa rin po rito. Adonis, good morning. Good morning. Ayan na. Bali yung mga dala ko nga po palang pamorma ng poste rito. Puro mga luma. Pero yung iba dyan bago. Dinala ko po lahat dito. Yan, kakausapin na lang po natin sila kung magpapadagdag. Ricky, yung na lang muna, mga luma. Yun muna yung gagamitin nyo. Forma ko. Sige. Ano sa tingin mo? Magagamit na ba natin lahat yan? Oo, magagamit ko yan. Circular po para. Oo, sige. Kailangan lang na circular. Yan na. Okay, very good. Magagamit po lahat. Yan din ang kagandahan po, no? Kapag kahit pa paano, yung ibang materialis na ginamit natin dun sa dating unit, magagamit pa natin dito. Yung ginagawa nga pala natin dito mga karoha sa Phase 6 at saka doon sa kabila, yung nga po pala natin dyan kontrata, labor and materials. Yan, labor and materials po siya. Pagka ganyan lang po yung project, mga structural, pwede na po sa labor and materials. Pero pagka overall, kami po ay manpower lang. Baga labor lang yung hinihingi namin kay client. Yan na. Kasi syempre
maraming gustong design si client na pwede niya pong ibuhos lahat. Ibig sabihin, kung magkahiwalay po ang materyales sa labor, maganda po yun. Yun ang maganda. So ito itutuloy lang po nila yung CSB laying. Ayan. So ito ipapantay lang po rito. Yan. Tapos yun naman pong mga sumagad na kahapon sa asinta, pwede na pong pormahan. Ayan. Halos kompleto naman po sila na materialis dito. Yan, bali wala pa po tayo sa plumbing and electrical. More on structural pa lang. Simento. Ayan yung ating mga PVC, water line. Ito para sa electrical line, para sa mga poste. Yan, hindi pa naman nila actually kailangan pa. Sumobra po kami ng anilyo ng bakal. Pero ito magagamit ko na dun sa kabila, yung sa ginagawa nila. Bali sa harapan ng bahay ito. Yun nga yung kagandahan, kahit na kamali tayo, magagamit naman natin sa susunod na proyekto. Tal naman labor and materials yung gawa natin dito. Yan, sabi ko sa kanila kahapon, pagtulong-tulungan na namin tong mga hollow blocks. Siguro mamaya na lang pag-uwi para marami kami. Yung ibang mga nandun sa mga tao sa phase 4, yan, papasukin natin sila rito mamayang bago mag-uwian. Hakutin namin lahat ng hollow blocks papunta rito para mas marami kami, mas mabilis, tsaka mas magaan yung trabaho. So bali ang piniprepare ni Jamil, may mga Sahara yan. Ayan na, kasi puro pang asinta na. Yan, may setback tayo rito. Sa mga nagtanong nga pala nito, ito po talaga yung lot plan. Pa-curve talaga po siya. Wala naman pong iba. May lumabas sa plano. Yan si Adonis, unti-unti na nagbabalik po ng lupa doon sa mga column. Medyo malalim to rito sa... Dito na sa gilid. Oo, magtatambak pa. So sakto lang pala no, na hindi natin pinaano lahat. Hindi natin pinahakot lahat. Oo, magtatambak pa kasi. Yung sa mga butas, magbabalik po tayo ng lupa dyan. Kaya dito si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Tsaka si Kuya Boy. Good morning po. Morning, Boy. Kaya Master Jojo. Good morning. Tsaka si Kuya Richard. Good morning. Kaya good morning. Kuya, pakisukat nga niyan lababo. O anong height? 80 ano yan? 87. 87. Okay, sakto pa rin. Kahit may tiles na. Oo. 87. And tapos yung kitchen counter natin gawa sa granite. Makapal po yung slab nun. Makukuha pa rin natin yung 90 cm. Bale ito 90 cm. Medyo may katangkaran po yung mga titira dito. Medyo manuho kasi ito. Tumaas ng bahagya. Kaya ito naman ay umiksi. Pero sakto pa rin. Sukat pa rin. Ang onting electrical works na lang po rito. Yan, halos matatapos na si Kuya Boy dito. Ayan, gagawa si Master Jojo pala rito. At saka si Louie ng 1-bedroom partition na pala. Yan, gamit ang ating mga metal studs. Installation ng tiles. Tapos yung loop bed, ipagpapatuloy pa po ito. Bali, ito nga po pala. Ayan, yung pader na yan, naka-tiles yan pati ito. Naka-tiles din. Up and down. Tapos ito naman, syempre magagamitan po natin ang sahig ko ng 9mm na Shera board, yung makapal. Tapos pagdating dito, may kisame pa rin po ito. Lalagyan din natin ng kisame. Tapos maglalagay po tayo rito ng pin light para may ilaw rito at maliwanag. Kapal ng mortar, tingnan nyo. Gagawa na sila ng kwarto rito. Kapag may kwarto na to, pwede na natin pa-install yung mga aircon. Ito yung mga kailangan nila para sa mga switches at saka outlet. Ayan na, nilista na po nila Master Jojo. Pagbalik natin dito, dala na natin to. Dito si Kuya Dindo. Kuya, good morning po. Good morning! Gandang umaga ba yan? Ayan, mali. Tornisa. Kuya, ito yung paint shop gray. Iwan ko na lang dito. Pwede na natin ibang cornisa.
Dadalhin ko yung seal gray natin. Seal gray. Pero kuya, ginawa mo nun, tinimplahan mo ng matte black, di ba? Para... Yung bahay din eh, yung ginamit ko doon. Ayun na lang, magkakasya kaya yan dyan? Marami pa yun eh. O sige, yun na lang. Yun na lang. Oh. Para mag-complement dito sa kulay ng ating PVC panel. Yan ang ipipintura natin. Pero gray pa rin. Pero papunta na siya sa black. Pag black kasi masyadong matingkad yung kulay eh. Sobrang ng black. Parang kailangan kasi nagko-complement dito sa mga nakalagay. Yan dito pwede black. Dito pag nilagay yung kornisa kasi itim yung ating yung ating aluminum kitchen cabinet. Ito yung cooktop ni sir. Lababo Black Series. Yung pagkakabit ng rito, installation ng aluminum kitchen cabinet, sliding door, na po talaga natin, pinapa-priority na nang maikabit yung mga kornisa at maisama sa pagpipintura. Yan, hinihintay na lang natin sila Master Batang dito. Kasi Master Ryan. Pero ang mauhuli dito siguro yung screen door. Kasi marami pang gagawin dito, madudumihan lang yun. Panghuli na po talaga yun. Kailangan medyo malinis na yung bahay kapag ka ginawa. Or kapag ka in-install. Kaya may tubig ka pa dyan, ha? Okay. Meron pa naman ako. Ayan. Yan na yung mga nagagawa ni Kuya. Okay, yeah. Dumama na tayo rito sa hardware. Ayan, wala yung owner natin pero kayang-kaya, 6 6 na hollow blocks. Ubus na kasi yung hollow blocks natin sa phase 1. Gagawa si Bilog doon ng panglababo. Dito naman tayo sa inner unit na ginagawa natin na row house. Ayan na si Tam. Tam, good morning. Good morning, sir. Ayan na yung hollow blocks. Bali yung hollow blocks natin, 6 na piraso lang. Ang plano natin dito lang tayo maglalagay. Ay, si Bilog, good morning Log. Good morning. Bali dito, hindi na po tayo maglalagay kasi masyado pang sisikip. Bali, ang mangyayari po, yung mga rebarings natin o yung mating natin, tutumbok po yan dito, bubutasin po yan para magkaroon ng slab. So sa actual, ito na lang po yung maibibigay natin na kitchen counter dito kay client owner. Tapos ano pa yata to? 70 cm pa yan yung allowance niya. So sakto-sakto lang, hindi na kami kumuha ng malaking kitchen sink. Sakto lang dito. Tapos yung lutuan dito, makakagalaw pa naman. Tapos dito yung area ng automatic washing machine. Log, pwesto ka nga doon. Tingnan na natin kung makakagalaw ng maayos pa. Ayan. Ayan, ayos pa. Ayan na. Tatanggalin naman yung yung window grills na yan, pero sa ngayon hindi mo na namin tinatagal. Pwede mo ba sukatan to, Log? Ito tsaka dyan. O ilang centimeter pa natira? 77. Ayan. Pero yung slab counter namin, ano pa yan, 60 cm standard na ginagawa namin. Ayan. Bali, nagdala na nga rin po pala ako ng epoxy primer. Kung sakaling may makaluwag sa kanila, pwede pong pinturahan na ng epoxy primer yung mga bubong. Para i-epoxy na lang po natin siya. Bali para sa primering ng bubong at roof guard na lang po sa susunod. Yan na po yung mga nagagawa dito. Tapos ito nga po pula, nag-usap na kami ni ma'am. Balak nga sana ni ma'am magtanim dito, kaso nga lang ang sikip na. Ano na lang po to, steps. Kasi magkakaroon na po ng steps to dahil medyo mataas. Naka-elevate bahagya yung flooring niya rito. Gagawa na lang po kami ng isang step dito. So ito, isang straight. Tapos pwede po siya maglagay na lang ng paso. Paso na lang para sa halaman. So ito muna yung assignment natin dito. Tapos dadagdagan ni Bilog yung mga hanger dito. Hindi pa po kompleto to. Bumili na tayo ng switches and outlet. Yan, diretso na tayo phase 4. Tara. Kinuha muna natin tong circular. Sa mga gamit po to doon para mabilis makapagtabas. Bale ito, break time muna. Ayan na yung nakasintadahan nila. Bale ito, isang layer na lang to. Tapos bumubuo na po sila ng pamoster rito. Ayan. Dito yung part ng extension, simula dun sa kalahati nitong building papunta dun sa likod, malalalim yung hukay niyan. Sa mga wall putting natin, nasa 80 cm yung lalim.
Tapos 1 meter by 1 meter naman po yung mga yung mga columns niya. Yan, slab po siya, slab. Yan. Tapos gagamit tayo rito ng mga 16 na bakal. Combination ng 16, 12 at saka 10mm. Yan, may gate pass na tayo nito para sa materyales, pero hindi muna natin na pinabababa. Yan lang muna. Yan lang muna yung mga gagawin dito. Hindi muna natin pinababagsak lahat. Yung ano nga pala niya, napag-usapan namin ni client owner, yung slab niya naka tiles. Yan na. Bali ngayon mag-uusap pa po kami regarding dito sa mga pinagagawa niya. Pag-uusapan din namin yung gate kung final na ba yun, kasi yung location lang ng gate nandito. Yan, nandito lang. Ang kagandahan nun, maluwag po yung dito niya. Pwedeng gawing venue, pwedeng gawing tambayan. Pero kung sakali man mag-ano sila ng sasakyan dito, sabi daw naman nila matagal pa. Pero maganda sana ito para may parking lot, no? Dito may parking lot or may garage sila. Double parking na ho kasi to. Kung halimbawa mag-park sila rito, okay lang naman, may dadaanan pa. Kasi corner area naman to nung sa kapitbahay, wala namang problema. Yun nga lang, masikip. Just in case may parada rin dito, double parking na. Ano natin yung owner natin dito sa auto shop. Mukhang matatapos na ngayong araw. Mga gamit-gamit na natin bukas. Tara. Bale, ito mga karaos, medyo maaga po tayo after break time dahil nandito na yung ating ginagawa na unit dito sa may block 2 sa phase 6. Pinapagawa ko pa naman yung owner ko. Pagka nandito kasi yung may-ari, hinahatid ko hanggang Vistamon, kaso nga lang wala tayong sasakyan. Okay na po tayo rito. Bali nakauwi na rin po sila Ma'am Rosana at saka si Ma'am Maria Lourdes. Yan, God bless po sa inyo. Yan, ingat po palagi. Yan, maraming salamat din po ma'am. Ayan, may bago tayong i-display sa bahay. Yan o, saka ito para sa bata, mga bata. Okay, resume na natin yung trabaho dito after break time. Dito naman po tayo dito naman po tayo mag-layout. Itutuloy nila yung hukay rito. Bali, ang total na width nito mga karo, simula dun sa dulo, kukuha lang tayo na 9 meters. Yan, 9 meters. Yung mga nakalagay sa plano, pwede nating sundin yon. Minsan kasi ang basihan nito. Kaso nga lang syempre, di ba, ito, yung pagkakagawa nito, minsan wala sa hulog. Pwede naman ang basihan dito sa dito sa main door kasi may to. Nasa hulog po to. Yan, sa lot plan na mga nilalabas nila, minsan nandito yung basihan ng sukat. Pero para safe, dun po tayo kukuha sa likod. Yung pinakadulo, sukat tayo ng 9 meters dun hanggang dito. So ito 9 meters namin. Ayan. Kadalasan naman nasa gitna. Nasa gitna yung 9 meters. So sa 9 meters, yan po yung sakop ng kanyang lote. Ay tutuloy na po nila yung paghuhukay niyan, paikot po dito. Yan lang ang hiling namin, baka wag naman po sanang umulan. Ang lalalim pa naman po ng mga hukay dito. Yan sa pa lang, sa wall pa lang, sobrang lalim na. Yan, para hindi naman po tayo maglilimas. Diba? Yun o. So puro hukay lang po gagawin dito. Pagka medyo marami-rami na, dadalhin po yan dito sa harapan para may pahakot naman natin. Yan, tapos madadagdagan po sila rito para sa mga susunod na araw, para makatulong po sa kanila. Bali dito, yan nga lang po muna yung mga gagawin dito sa napag-usapan namin ni client owner. Bali, balak niya rin po ipatapos po sa amin ito. Bali, for security purposes muna. Medyo maingay yung mga aso. For security purposes muna kasi mahalaga talaga may extension. Sa ganitong klaseng bahay mga ka-row house, kung kaya nyo naman ipaslab nyo. Tapos may abang na foundation kagaya ng mga gagawin namin dito, nakaabang na para balang araw inangat nyo. At least hindi na po kayo madodoblehan ng gastos. Basta kaya nyo naman, pero depende po sa inyo kasi merong klase ng kliyente
na kahit na sa structural ay long span lang yung mga bubong, kahit bungalow type lang, pero mapapatapos niya naman kasi doon siya makakamenos, no? Mapapatapos niya, yun ang mahalaga. Pag tinira niya, halos marami nang nagawa. Tapos yung regarding sa sukat nito, yung bali pagka magbe-base po tayo, kasi minsan sa plano nga, kagaya na nabanggit ko dito kanina, minsan mahirap din sundin yung metrohan lang natin, pero para ma-sureball natin, pwede natin sukatin dun sa pinakadulo. Yan, 9 meters natin hanggang dito na. Yan, mas sureball po yan. Actually may mga naman yan, may mga muhon na lalabas yan. Kapag naguhukay tayo, makikita natin yung yung mga private section niya. Ayan. So dito, ito muna yung update. Yan, shoutout pala kay Ma'am Rosana at kay Ma'am Maria Lourdes. Yan, maraming salamat po sa pagbisita niya dito. So hindi ko alam kung kailan po uli sila bibisita, pero yung mga napag-usapan namin dito po, kasi yung slab nito, usual na ginagawa po namin after po ng renovation, naka-installation ng tiles sa taas. In-offer ko sa kanya na imbis na naka-tiles yun sa taas, dito na lang sa flooring ng extension na gagawin namin. Tapos ano na lang po yun, alaga sa maintenance. Yan, ito na lang po yung lalagyan ng tiles ng paikot, yung magiging sakop ng extension. So ayan lang yung mga napag-usapan namin ni client owner dito. Kapag sa finishing phase, ayan, baka sa susunod ipatapos niya uli sa amin, baka ipagawa niya uli. Nandito naman tayo sa may phase 1. Yan, mabilis ang update lang. Ito nga po palang mga panambak na to, kaya nakasako na to. May plano po kaming dalhin po dun sa unang ginagawa namin dito sa phase 6. Ito magandang tambak to kasi mga pinagtibagan. Yan. Kasi kulang tayo ng dun, ng panambak. Nakapagpahakot ako ng dalawa dun, yung isang truck sana dun na hindi natin sana naipahakot. Pero mas maganda to, mas matitigas po tong mga panambak na to. Na ipapadala po natin yan doon. Tapos dito gagawa tayo ng forma. Yan, bali bubuhusan po natin yan. Gagawin po natin dito kasi medyo naka-elevate po yung harapan ng bahay, yung flooring. Yan, maglalagay tayo ng steps. Tapos pagdating dito, yan, maglalagay din po tayo ng buhos dito para lagayan na lang po ng halaman or lagayan na lang po ng mga paso. Hindi na po siya plant box. Yung kalahati konkreto, kalahati lupa, ganito na lang. Unti na lang yung mapapakinabangan doon sa lupa. And tapos nandito naman yung water line niya. Nakakonekta na po yan dito sa magiging kusina. Ayan, buhos na lang to. Yan yung tirang hard deflex at saka konting bakal. Yan na yung mga gagamitin natin dyan. Tapos dito naman, ayan na yung ating kitchen counter. So dito yung lababo, dito yung lutuan, nagabang na po kami para sa flexible, para sa ilalim. Tapos open space pa para sa automatic washing machine. Ayan. Halos kukumpletuhin na lang yung mga hanger dito. Kaya iniuna lang rito ni Bilog yung sa linya. Ayan, grabe silsilan dito. Ang lalim. Tapos inaayos na po yan. Mas matrabaho po to kaysa dito sa pagpo-flooring nito. Yan, maraming gagawin po dito. Ayan na yung bagong water line. Tapos water line din para dun sa iskwalado nating basin. Ayun sa lavatory. Tapos may drain pa yan. Aayusin pa. Tapos yung floor drain, lalagyan uli natin ng pit trap yan para hindi aamoy. Yan. Tapos i-adjust pa po natin yung sa water closet. I-adjust natin dito kasi naka-lease ng konti. Tapos yan, titibagin pa yan. Yan, medyo marami pang gagawin. Dito, halos onti na lang yung tambak dito, yung mga pinag-sinsilan, pinagbaklasan dito ng pader. Yan na lang. Yan na muna yung update natin dito sa phase 1. Dito naman, may konti tayong naging problema rito. Yung mga nakaraang araw, nagpahakot tayo ng panambak dito. Bali, ang layunin kasi natin nun, para hindi po makalat at hindi po nakasagabal po sa kalsada.
So yung mga panambak pala dito na nakatambak dito na mga pinaghukayan po ng ating mga pundasyon ay para pala dito yun. Ayan. Ayan, para dyan yan. Medyo magtatambak pa kasi tayo rito dahil yung levelasyon niya dito mababa. So ipapantay po kasi natin yung flooring doon sa floor area. Bali yung mga nakatambak na lupa dito kukulangin pa. So wala naman po tayong magiging problema doon kasi yung mga panambak doon sa phase 1 pwede natin ilagay dito. Yan, pwede nating ipahakot dito. So pwede po nating kunin doon tapos dito po ibabagsak. Ayun yung pwede nating gawin. So hindi tayo magkukulang sa panambak. Sayang lang kasi napahakot natin. Yan dito na. Yung elevation kasi kulang pa. Bali medyo nakadrop na to. Pagka nagawa po kasi namin tong sa extension dito bandang bahagi, nakadrop to. Yan, papunta po doon sa dulo. Kasi yung mga lupa na nandun sa likod, bali mga ibabalik po yan dito, mga hukay. Yan. Yan, babalik po tayo dyan tsaka dito. Yan, binubuhusan na lang po yung mga poste. Balik kalahati lang muna. Tapos kapag ka naangat na yung hollow blocks, yan buhos ulit. So inside gutter tayo rito. Yan, kaya nakaabang na po yung ating downspout. Galing sa tahanan. Ito mga karos, nandito tayo sa shop nila Tatay Sino at ni JJ. Kakamustahin natin yung owner natin, baka kasi kailangan na natin gamitin bukas. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Nakita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Ito, ingat po palagi. Paalam po muna. Jay, kamusta Jay? Tay, okay na po to? Ayos na? Itong makina, hindi ko pa naugasan. Okay. Ako na mag-ugas. Okay, okay lang. Makina na lang. Lilinisin yung makina. Kaya to bukas. Hindi, ngayon tapos na yan eh. Tapos na. Sige, lilinisin na lang pala eh. Balikan mo na lang, lilinisin ko pa makina. Sige na, sige na. Para sigurado. Okay na pala, oh. Eh, pinapalitan natin yung lock. Ito, bago na po to, no? Oo. Ito, Kaya tas mo. may side mirror pa. Tapos all workings na yung ating mga ilaw. Mga ilaw bago. Yung sa harapan kasi, pinapalitan na rin natin to dahil may problema. Gumagana na rin. Magagamit na natin. Side mirror, ayos na yung side mirror nito. Meron na rin sa harapan. Bagong siya, bagong Lagyan ko ng change goma oil. para hindi ko malampat. Oh, kumakalampag na. Yan, lagyan ko goma oh. Ay, ganda. Para walang ingay, ayan oh. Ay, oo, salamat po. Para hindi, pag nananakbo, hindi nakakalampag. Ayos na yan. Ayan, bracket oh. Ayun, Dinalawa ko yung bracket. para matibay na. Hindi, Para mo, nagano kasi eh. kaya nga Kasi yung iba niya nilalagyan ng angle bar doon, yung flat bar. Yung iba parang hindi na gano'n. Eh, yero lang kasi yan. kaya pala. Ay na yan. Ngayon, matibay na yan kasi may bracket, dalawang. Pag inakatakan mo, hindi na gano'n. Lilinisin ko na lang bukas makina niya.